Pauwi na nga tayo ng isla, kaya naman ako'y mag-aimpake na. Maatuan lang mga kapabansa, this is Belle, isang RHD Surgery Survival na patuloy na lumalaban. Kaya naman ako'y mag-aimpake na at tayo uuwi na nga po ng isla doon sa probinsya. At matapos nga maimpake, ito naman ay babiyahe natin dahil ipapamabuhay nga natin itong ating mga gamit para nga po walang bitbitin. Ay naku, para hindi mahirapan itong aking pambansa. Ay, meron namang mabuhay padala branch dito sa aming lugar, dito nga po sa Novaliches. At isang kembot mo lang at ito na ay iyong mararating. O, diba? Ganito kasi madalas ang aking ginagawa kapag pauwi na nga ako ng Banton. Ng aking mga gamit ay pinapamabuhay ko na nga lang at para wala tayong bitbitin at hindi hassle sa ating pagbiyahe pauwi nga ng probinsya. At kinabukasan ay maaga nga po kaming gumigising para nga pong gumayak at nang makabiyahe nga po ng maaga upang maabutan nga namin yung unang trip nga po ng bus patungo nga po sa Dalahican Pier. Wala pa nga alas 5 ay narating na namin itong Kamyas dito nga po sa Cubao para nga po sumakay ng bus at buti na nga lang ay nasa bus na kami bago pa kami maabutan ng napakalakas nga na ulan. Mag-alas 9 nga ng umaga na marating nga namin itong Lucena Grand Terminal at nag-bus stop na nga rin itong aming sinasakyan upang makaihi nga po yung mga pasahero na kanina pa nga po nilalamig sa bus. At nakapag-vitamins na nga naman itong aking pambansa at kanina pa nga raw siya hinahilaban. 4 na oras ba naman ang biyahe tapos walang hintuan. Ay, buisit. Matapos nga na umusad na nga kami patungo nga po sa Lucena Pier sa Dalahican kung saan doon nga kami sumasakay ng barko pauwi nga po ng Romblon sa isla. Makalipas nga po ang 30 minutes sa wakas ay narating na nga namin itong Lucena Dalahican Pier. At buti na nga lang ay walang traffic kasi maaga nga po kaming umalis doon sa terminal nga ng bus doon nga po sa Cubao. At pagdating nga namin dito sa terminal ay bigla nga po nanamlay itong aking pambansa. Naku, hindi nga po siya makapag-vitamins gawa ng nakumpiska nga yung kanyang pansindi. Ay, bisit. Dahil ipinagbabawal nga po ang pagyosi dito nga po sa pier. Kapag ikaw ay nahuli, sigurado magmumulta ka nga ng malaki. Kaya kung ikay babiyahe, mas mabuting itago mong mabuti ang iyong yosi at pansindi at para nga po hindi makumpis ka ng guard ni kuya at ni ate. At dito nga sa terminal, bago nga po magpasakay ng barko, isang K9 nga po ang murumoronda, umiikot para nga po mag-inspeksyon sa mga gamit. Inaamoy niya siguro kung merong masarap na ulam kami baon na dala. At maya-maya nga lang ay nag-announce na upang magpasakay na nga po ang Star Horse Shipping Line. Kaya naman ito, dumiretso na nga kami doon sa barko kahit medyo umaambon-ambon pa. Kung aking pambansa ay dali-dalian nga po ang paglalakad dahil umaambon-ambon na. Abay, tignan nyo nga, parang naglalakad nga lang siya sa luneta. Okay lang naman sana na hindi kami magmadali dahil konti nga lang naman ang pasahero. Pero yung patak nga ng ulan kailangan magmadali. Baka ito pa ang maging dahilan ng aming nga pong kasakitan. Ay, buisit. At bago nga po pumasok ng Star Horse ay kinukumpis ka nga po nila yung aming mga ticket at diretso na nga kami doon sa ibabaw. Dahil wala namang masyadong pasahero, heto dumiretso nga kami ni pambansa dito sa cabin para makapagpahinga na nga rin. At patapos nga po magpasakay ng pasahero ay bigla naman nga pong bumuhos ang napakalakas na ulan. Buti na nga lang ay narito na kami sa loob ng barko bago nga po bumuhos ang napakalakas na ulan. At sa mga oras nga po na ito ay meron nga pong LPA o yung tinatawag na low pressure area. Pero yung dagat, tignan nyo at napakakalmada. Kaya palagay ko ay safe naman tayo na lumarga. Alam naman yan ng kapitan ng barko kung safe ba o delikado na lumayag nga yung barko. At hindi naman nga magpapasakay ang barko kung delikado ba maglayag ito. At parang nabunutan nga ng napakalaking tinik itong aking pambansa at siya nga po ay nakapag-vitamins na at wala na nga rin akong iisipin pa. Buti na nga lang ay meron akong extra sa bag na pansindi kahit hindi naman nga ako nagyoyosi. Yun kasi isa sa ginagamit ko na pang emergency. At bago pa nga kami lumarga ay binili ko na nga yung aming mga kailanganin lalo na yung vitamin C pambansa at ang hindi nga siya buangin. Ay boys. At ang aming nasakyan ito nga pong Peña Francia Star Horse 11. Kung ano ang aming nasakyan papunta nga dito sa Lucena ay yun nga rin po ang aming nasakyan pabalik nga po ulit dito sa Romblon. At dahil wala pa nga kaming tanghalian ay naisipan nga namin ni pambansa na kumain na nga habang pumapatak-patak nga po ang ulan. Nagluto nga lang ako ng longganisa at naglaga ako ng itlog para sa aming baon at yung aming kanin ay pinlastic na nga lang ni pambansa para nga raw tipid sa space. Pambansa. Nagutom na si pambansa. Hindi siya makayosi doon sa babae. May penalty. Laki ng penalty. Pag kumain kasi siya, kailangan niya mag-yosi. After. Ay nako, nakakawala nga talaga ng gana kapag wala kang yosi nakatabi. Naku, halos buangin itong aking pambansa at hindi nga pumapakali. Ay boysit. At matapos nga po makapag-loading itong Star Horse ay hindi na nga rin po nagtagal. Ito nga po ay lumayag na patungo nga po ng Romblon. Muling ang tumilang ulan at ang karagatan ay nanadili nga pong kalmada. At sa tingin ko nga mga kapambansa ay hindi naman nga siguro ito magkakaroon ng aberya. At ako nga po ay nagdarasal na sana nga po kami ay safe na makarating nga po sa aming mga isla. Ito nga pong aming nasakyan ang
lang siyang bumabiyahe nga po pa Romblon at ang unang daong neto ay ang isla nga po ng Banton kung saan nga po kami bababa ni Pambansa. At may 6 na oras bago nga tayo makarating nga po sa isla ng Banton at pagkatapos nga po makadaong itong barko dito nga po sa isla ng Banton, ito naman ay uusad patungo nga po sa San Agustin, Udjongan, Romblon at Sibuyan. At sa tuwing ako'y bumabiyahe nga po ay talagang gusto ko tumatambay nga dito sa likod nga po ng barko lalo na kapag umuusad na nga ito. Iba kasi ang relaxation na aking nadarama kapag nga po natatanaw ko itong dagat. Ang feeling ko ba kasi mga kapamasan na para bang gumagaan itong aking pakiramdam. Feeling ko na para bang nawawala lahat ng aking mga problema. Dahil ang pagtanaw nga po sa karagatan ay isa sa pamamaraan ko para ma-refresh nga po itong aking utak sa dami nga po ng aking mga iniisip. At maya-maya pa'y pumasok na kami ni Pambansa dito nga po sa cabinet para makapagpahinga na nga rin dahil 2:00 pa nga lang na madaling araw nung kami nga po nagising at para nga po makauwi nga dito sa isla. Makalipas nga po ang ilang oras ako nga po nagising dahil nga po sa lakas nga po ng alon na para bang rapro ditong dinadaanan nga ng barko. Yung pala ipapasok na dito sa isla ng Banton. Susunod at the port of Banton. Please direct leaders to the vessel that completely docked at the ramp foot. Exit door will be open for you to take it to quiet. Kindly check your bed box and sitting area for any personal belongings that you might like to find. The management and staff of Starboy Shipping Line and the rest of the officers and crew of every business within a planetary area. We would like to thank you for sharing and being us. We hope that you want to participate. We have a pleasant stay here in Canton and the other places of destination. Once again, thank you and God bless. At dahil nag-announce na nga yung barko na daraong na nga raw dito sa isla ng Banton, heto at bumangon na ako para maging alisto sa pagbaba nga namin ni Pambansa. Dito nga sa labas ng barko ay talagang ramdam mo yung lakas ng hangin, dulot nga po ng habagat na para bang ikaw ay gusto ng liparin. Pero ako'y masaya na nga rin kasi syempre malapit na tayo makadaong nga dito sa isla nga po ng Banton. Pero kung minsan ay nahihirapan nga rin talaga itong barko sa pagdaong nga dito sa pantalan, gawa nga po ng malakas na din ang alon. Pero salamat sa Diyos kami nga po ligtas na nakarating nga po dito sa isla ng Banton. Kaya naman ako'y nagpapasalamat nga po sa Star Horse Shipping Line sa ligtas nga po na biyahe namin patungo nga po dito sa isla ng Banton. At dahil narito na nga kami sa isla ng Banton, hanggang dito na lang muna itong aking video mga kapamansa. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye!